Connections. Yun marahil ang pinalakad ni Gibson para madiretso sa kulungan si Delio at ang matandang kasama nito nang di na nangangailangan ng presensya mismo ng dalaga. Nangiti na lamang si Annie habang minamasdan si Christina at si Gibson sa pamamili ng supplies at iba pang groceries para sa nanay ni Christina. Gusto niyang isipin na marahil ito na ang lalaki para sa inaanak niya. Oras na rin naman para kay Christina ang maging masaya. Matapos ang pamimili, dumiretso sila sa Maria Shelter. Formal na nagpakilala si Gibson kay Lorna pero hindi malinaw na sinabi nitong estado na meron sa relasyon na namamagitan sa kanila ng dalaga. Di na rin naman nagtangkapang magtanong sina Lorna at Annie tungkol doon. Nang araw na yon, doon sila sa shelter na natili dahil kinabukasan dediretso na sina Gibson sa airport patungo sa Manila. Habang nauna naman bumalik sila Eric at Joseph. Bakit di ka pa nagpapahinga? Maaga tayo nga alis bukas. Sita ni Gibson kay Christina na makita tong mag-isang nakaupo sa bench sa sulok na bahagi ng hardin. Lumabas siya upang manigarilyo sana, pero bago pa niya masindihan ang stick ng sigarilyo ay napansin niya na ang dalaga doon, kaya muli niya yung binalik sa kaha at nilapitan na lamang ito. Hindi kasi ako makatulog eh. Simpleng sagot naman ito. Naupo siya sa tabi nito at inabot ang kaliwang kamay ng dalaga bago nilaro-laro ang hinliliit doon. Iniisip mo pa rin ba ang tatay-tatayan mo? He cannot bother you again. I will make sure of that. May diin niyang bigkas. Christina almost suffered a trauma from that incident, and because of that, he is also considering of moving her mother to a more modernized facility in Manila. Hindi naman yon. Iniisip ko lang. Ang dami ko nang ginawa para sa akin. Wala naman akong nagagawa pa para sa'yo. Wala ka naman obligasyon sa akin. Pero eto ka, sinasalo ko. Payak na nangiti si Gibson sa sinabi niya. Bago pa umangat ang kamay niya upang punasan ang luhang walang hirap na bumalong sa kanyang mga mata, ay mabilis na lumapad ang palad nito doon at pumunas sa kanyang pisngi. Kusang pumikit ang mga mata niya upang damhin ang init ng balat nito. Sa ganong simpleng bagay lamang gumagaan na ang pakiramdam ni Christina. Kumakalma ang buong sistema niya. You don't have to think and worry of anything, Tin. I like everything that I'm doing, especially when it concerns you. Maang na napatingala si Christina kay Gibson. Hindi siya humiling ng isang gaya nito sa bawat panalangin niya. Hindi siya humiling ng pag-ibig, ng matipunong lalaki na darating o kahit daraan man lamang sa buhay niya. Ang bawat dasal niya, laging nakasentro sa nanay niya. Ang kalusugan nito at ang makalayo sa tatay Delio niya, pero higit sa sobrang lahat ng bumuhas sa kanya simula nang magtrabaho siya kay Gibson. Ito ang naging daan upang masakatuparan ang bawat dasal na yon. Kung hulog man to ng langit para sa kanya, labis-labis ang pasasalamat niya. Kung darating man ang panahon na matatapos ang lahat, sa tingin niya, masaya siyang haharap sa panibagong bukas. Banayad ang halik na dumapo sa labi ni Gibson, iba sa lahat ng halik at labing dumampi sa kanya. Hindi niya kayang ilarawan o ihambing man lamang. Puno na mensahe ang halik na yon ni Christina pero hindi naman niya mapangalanan. It is just meaningful. The most meaningful kind of kiss to the point that it pained his chest. That pleasant kind of pain. Mahal kita. Kagatlabing anas ni Christina habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Gibson. Sa kabila ng malamlam na liwanag mula sa kinaupuan nila, kitang-kita ni Christina ang bawat reaksyon sa mukha nito. Nanlaki ang mga mata ni Gibson kasabay ng pagawang ng labi. Ilang beses tong naparunok bago ilang beses din na napakurap-kurap. Alam niyang malayo ang nararamdaman nito sa pagkagusto sa kanya. Alam niya na mga kinikilos nito ay hindi basihan para masabing may malalim din tong pagtingin para sa kanya. Ang reaksyon nito, sapat na dahilan doon. Pero ayos lang, nakakalungkot man isipin na para kay Christina, di niya magawang makaramdam ng kabiguan. Para pa ngang may mabigat na dalahin ng kanyang puso na biglang gumaan. She felt at ease somehow. It's weird, but the pain is kind of sweet. Dahil ba alam niyang mahalaga naman siya para sa binata?
Martir lang ba siya? Masyado ba siyang nabulag sa kabaitan nitong pinapakita sa kanya kaya hindi niya magawang makaramdam ng labis na pagkabigo sa isiniwalat na damdamin? Hindi niya alam. Ang mahalaga lang sa kanya ay nakawala na sa wakas ang damdamin na iyon sa kanyang dibdib. Ang mahalaga naroon pa rin ito at naroon pa rin siya. Ang mahalaga makasama pa rin silang dalawa. Sapat na siguro yon para sa kanya. Kung sakali, bahala na ang bukas kung sakali. Ngumiti siya kay Gibson at para bang sinasabi niyang ayos lang, hindi mo kailangan mag-alala. Hindi niya alam kung nabasa ba nito ang laman ng isipan niya, pero kalaunan ay gumanti ito ng ngiti. Ngiti na hindi umabot sa mga mata nito. He looked sad, undoubtedly sad. Tumaas sa mga kamay niya, sumampay ang mga braso niya sa leeg nito at muli niyang inilapat ang labi para sa isa pang halik. Di siya naghintay na ilang sandali pa dahil buong pusong tinugon iyon ni Gibson. Magaan, maingat, mabagal, na para bang masusugatan siya anumang sandali. Ipinikit niya ang mga mata upang isara ang isip sa anumang bagay maliban sa kanilang dalawa. Sa isiping yon muling gumuhit ang luha sa kanyang pisngi na bumasa din sa pisngi ni Gibson. Naramdaman na lamang niya ang mga braso nito na mahigpit na humapit sa kanyang katawan. Salamat. Sa medyo hirap pang boses ay bigkas ni Lorna kay Gibson. Nakaupo ito sa wheelchair at naroon sila sa bungad ng shelter. Magilaw na yumuko si Gibson at ginawaran ng halik sa noo si Lorna. Babalik po kami as soon as possible. Mangiyak-ngiyak na pumaling ng tingin si Lorna patungo kay Christina na nagpapahid ng luha ng mga oras na yon habang minamasdan ang dalawa. Mabilis nakabuo ang koneksyon ng nanay niya at ang binata sa maiksing panahon. Lumapit si Christina at niyakap ang ina. Di man magawang isatinig ng kanyang ina ang lahat ng nais itong sabihin dahil sa kalagayan nito ay nababasa naman yon ni Christina ng malinaw sa mukha nito. Alam niya masaya ang kanyang nanay at alam niya nasa mabuti na itong kalagayan at iyon ay dahil sa lalaking nasa kanyang tabi. Napalingon siya kay Gibson na nakatingin din pala sa kanya. Sabay silang ngumiti na ikinangiti ni Lorna at Annie. Panatag na ang isip at puso ni Christina na lisanin pa sumandali ang Iloilo. Nang gagape ni Gibson ang kamay niya papasok sa airport ay gumanti siya ng pisil. Unang beses na mapupunta siya sa Maynila. Kinakabahan siya pero sa kabila noon may pagkasabik at tuwa. Nakakapagtaka na hindi siya o sila naiilang sa isa't isa matapos ang gabing inamin niya ang damdamin para sa binata. Sa halip, pakiramdam niya, mas napalapit pa ito sa kanya. Siguro dahil nagagawa niya ng ipakita ang nararamdaman niya ng walang pag-aalinlangan. Gaya na lamang ng malayang pagkakahawak niya sa kamay nito ng mga sandaling iyon. Welcome to my humble abode. Nakangiting pinagbuksan ng pintuan ni Gibson si Christina at tulalang nakamata sa paligid niya. Mula sa airport pa lamang paglabas nila ay mistulan na itong bata na hindi malaman kung saan lilingon. Although modernized na rin ang capital sa Jairo, iba pa rin talaga ang dating kapag Manila na. Inabot ni Gibson ang hawak na duffel bag ng dalaga, sa kanya ito hinatak papasok. Halatang nagulat si Christina sa biglaang pagkila sa kanya, kaya muntikan pa siyang sumubsob sa katawan ni Gibson. Iniisip ko, ano pa kaya ang magiging reaksyon mo kapag nailibot na kita sa mga pasyalan dito? You are like a child. Aniya sabay pitik sa noon nito. Grabe kasi, parang ang busy-busy dito sa Maynila, tapos ang lalaki ng mga gusali. Maingay, sobrang dami ng sasakyan. Maingay at madami din namang sasakyan sa sentro, 'di ba? Tukoy niya sa bayan ng Jaro. Oo nga, pero alam mo 'yun, basta iba eh. Napapakamot na sabi ng dalaga. Natatawang tinapik-tapik na laman ng Gibson ang ulo nito. I know what you're trying to say. Masasanay ka rin sa buhay dito. Ikaw lang ba ang mag-isa dito? Yeah. Si Ralph. Sa Green Hills yata siya nakatira. Simpleng sagot ni Gibson. Napalingon dito si Christina dahil pakiwari niya, nag-iba ang mood nito. Parang biglang sumeryoso. Hindi niya tuloy maiwasan na isipin kung ano ang dahilan at parang iwas na iwas si Gibson pagdating sa pamilya nito. Ang laki nitong bahay mo, ano? Mas malaki pa yata doon sa beach house mo.
pag-iiba na lamang niya sa usapin. Alam niyang masisira ng tuluyan ang mood nito dahil sa katabilan ng dila niya. You think so? Parang pareho lang. Although wala akong lawn o backyard at pool dito. Okay lang. Di naman ako marunong na lumangoy. Sukat sa sinabi nito natawa ito. Gayon din hindi niya alam kung ano ba ang sinabi niyang nakakatawa. But I have a bathtub. Nakangisi nitong sabi habang titig na titig sa mukha niya. Nagtatakang kumunot ang noo ni Christina. May bathtub daw ito. Alam niya na mahilig itong magbabad sa tubig. Katunayan, personalized pa ang tub nito dito sa beach house. Mas malaki kumpara sa normal lang. You are so naive. Naiiling, nangingiti, muling hinuli ni Gibson ang kamay niya, tsaka marahang giniya papaakyat. Ituturo ko na lang sa'yo yung kwarto mo. May sarili akong kwarto? Takang tanong niya. Of course! San ka sa tingin mo matutulog? Takang balik tanong naman ni Gibson sa kanya. Gumapang init sa buong mukha ni Christina sa hiya. Ano nga bang iniisip niya? Ang buong akala niya kasi si isang silid lamang sila. Mukha yatang kumapal na masyadong mukha niya. At higit sa lahat, bakit siya mag-a-assume ng ganoon kayong wala namang linaw ang estado nila? Ang buong akala pa ni Christina ay tutuksohin na naman siya nito, pero halos mahulog sa sahig ang puso niya nang sapuhin ng mga palad nito ang mukha niya at kintilan siya ng halik sa labi. As much as I like the idea of you being on my bed, Tin, you won't be sleeping with me unless you're ready. It's something that I want you to be sure of. I don't want to take advantage of your feelings. Do you understand? Marahang tumango si Christina sa kawalan ng masasabi. But I cannot promise you that. I will behave like a good dog. Huh? Tila nalulunod sa hangin ng anas na dalaga. What I mean is, a little kiss and touch can do. Her breath while gently touching the skin on her nape. Mabuti na nga lamang at kaagad dumistansya si Gibson sa dalaga, dahil namang sandali, bibigay na ang tuhod niya sa iniwan nitong sensasyon doon. Magpahinga ka na muna. I will order us dinner. Kakatukin na lang kita mamaya. Parang robot na nagpatianod na lamang si Christina nang bahagya siyang itulak ni Gibson. Sa noon ay nakbukas na palang pintuan ng magiging kwarto niya. Oras na mailipat ni Gibson ang pintuan sa silid ng dalaga ay marahas niyang naihilamos sa mga palad sa mukha bago napabugan ng malakas. He stared at the closed door, wondering how long he will be able to hold himself or just break his own words again. Iisipin pa lamang niya walang pagtutol mula sa dalaga kung sakaling isang silid lamang ang gagamitin nila. Malaking problema na sa kanya. Sure, she is naive and innocent when it comes to being intimate, but Christina is different from all the women he bedded. Her kind shouldn't just exist for a pleasure or sex. She's more than that, and he won't want to taint that part of her. She's too good for him. Sa katunayan ng lahat ng sinabi niya nga dito ay patama sa kanya. It's him that wanted to be sure of his own desire or perhaps his own feelings because he don't know what to feel anymore. It's like an eternal battle that he don't want to win. Sweet side? Ulit ni Christina habang nakasalampak sa sahig. Late morning na magising si Gibson. Nakalinis at nakaayos na ng bahay noon ng dalaga. Naabutan siya nitong nakaupo sa sahig at naglalaro ng baraha na nahagilap niya lang habang nagliligpit sa sala. Solitaire. Yeah, nakausap ko na si Bianca. Tamang-tama lang dahil nangangailangan sila ng tauhan sa main branch nila. Huminto si Christina sa paglalaro at saka niligpit ang baraha. Humarap siya sa binata na nanonood lang sa ginagawa niya. Akala ko dito pa rin ako sa'yo magtatrabaho. Alanganing tanong niya. Tumawid ng upo si Gibson saka kinuha ang barahang hawak niya. About that, I think it's better na makapagtrabaho ka kung saan may chance na mag-grow ka pa unlike here sa bahay. He tried to explain while shuffling the cards. Nahihiya ka ba na ganito lang ako? Kiming tanong ulit ng dalaga. Kagad namang umangat ang ulo niya at awang ang labing napatingin dito. The discomfort and humiliation that she felt are so transparent. What made you think so? I don't care what kind of job you have. That doesn't make you less of a person I know. Ako ba ang nahihiya dito, Christina, o ikaw? Taas ang kilay na tanong niya. Nanliliit ka ba sa sarili mo? I'm trying to help, so you won't feel that you are below me. Pero mukhang ganyan na nga talagang nararamdaman mo. Nawala ng kulay ang mukha ni Christina sa mga sinabi ni Gibson sa kanya. Totoo ang sinabi nito.
Nabuhay lang ang insecurities na yon na hindi niya alam na meron siya na makita at makilala niya si Bianca. Idagdag pa ang asawa nito na tila ba lagi nang nakamasid sa kanya. Wala akong problema kung gusto mong dito sa bahay magtrabaho. Is it okay with you that every time my friends or somebody came here, I will introduce you as my maid and my girlfriend at the same time? Hindi, ano? Gulat na sabi ni Christina. I am not repeating that again, Tin. He teased somehow. The heavy atmosphere around them evaporates. Teka, ang daya naman eh. Habol niya na magtangkalang tumayo si Gibson at umalis sa sala. What? He asked, urging her to continue. May sinabi ka na girlfriend. Girlfriend mo na ako? Halos pabulong sa hanging ani Christina. Gustong matawa ni Gibson sa tinatakbo ng usapan nila. It is so out of his character. Para silang mga teenager na noon pa lamang nadidiskubre ang larangan ng paglandi. At least for Christina. May sinabi ba ako about girlfriend? Patay mali siyang aniya. Nakangusong pinaningkitan siya ng mata nito bilang tugon. Napahalakak siya at saka to tinalikuran. Ilang hakbang pa lang ang layo niya muli niyang nilingon ng dalaga para tong pinagbagsakan ng langit at ng lupa. Hey, get yourself ready. We're going out. Girlfriend? Pinakadikin pa niya ang salitang girlfriend. Christina immediately bounced out of her seat, grinning. When she recovered from what he just said, inintay niya itong makalapit. Walang alinlangang pinulupot ito ang mga braso sa braso niya. Pwedeng pakiulit? Parang batang tiningala nito sa kanya. Too bad, mahinang pandinig mo. Natatawa niyang sagot. But he repeated it anyway. Nakausap mo na ba ang kapatid mo, Ralph? Mula plato ng pagkain na tuon ang atensyon ni Ralph sa nagsalita. Nakaupo si Benedict sa dulong bahagi ng grand table. Animo isang hari, nakatukod ang mga siko sa mesa. Magkasalikop ang mga kamay at nakapatong ang baba doon habang matamang nakatingin sa kanya. Pabuntong hiningang dinampi niya ang table napkin sa labi bago muling nagtaas ng mukha. No, Dad? His father squinted his eyes, making his wrinkles more deeper that shows his age. Nakakalbo na ang tuktok ng ulo nito at higit na mas visible ang puti kaysa itim nitong buhok. Matipuno pa rin tong tingnan kahit nakukulubot na ang balat. Benedict still has the air of supremacy and arrogance despite of his age. Why are you still interested with that vile son of yours, Ben? Sabay na napalingon ng mag-ama kay Harleen, ang madrasta niya. Ikalawang asawa to ni Benedict nang yumao ang ina nila ni Gibson na si Geneva. You said it yourself, Harleen. Gibson is my son? Bale walang sagot naman ito na ikinatikwas ng kilay ng huli. Harleen doesn't like Gibson. Not an inch of interest and care. Hindi lang talaga alam ni Ralph kung sino o kung ano ang nakita ng kanyang ama sa babae kaya nito pinakasalan. I've lost my appetite. Walang ano-ano'y, sabi naman ni Carlton. Lumika ng ingay ang pag-urong nito sa upuan. Naiiling na muling binalik ni Ralph ang pansin sa kaninang almusal. Pero halos manginig ang laman niya nang magpatuloy sa pagsasalita ang madrasta. See what happened? You knew na wala ka namang patutuntahang maganda kung makikipag-ugnayan ka pa sa anak mong yon, Ben. He is just going to ruin your name. Even, shut up! Ralph glared at her with an utmost controlled anger. I won't let you talk shit about my brother in front of me. Not anymore. Why you? That's my mother you're talking to, asshole. Susugod na sana si Carlton kay Ralph nang dumagundong sa buong dining area ang boses na yon ni Benedict. Enough! Humahangos ang paghinga nito sa galit at halos mapatid na ang ugat sa leeg. Ako pa rin ang masusunod sa pamamahay na to. Nanlilisik ang mga matang, tinikom na lamang ni Harleen ang labi. Habang nagmarcha naman palabas si Carlton, bago iniwanan ang nagbabantang tingin ni Ralph. Excuse me, I'm done. Pabalagbag na nilapag ni Ralph ang table napkin, subalit bago siya makatayo, muling nagsalita ang ama. Bring the boy here, Ralph. I'm not asking you. I'm ordering you. Pinakamasdan muna ni Ralph ang ama. Hindi to kumarap man lang o nagpakita ng kahit anong senyales na gusto nitong makitang kapatid dahil sa anak nito yon. It's not because of that. Naiiling na lang sa sarili ang binata. Of course it's Benedict, and Benedict does not spell as a father. No promises, Dad. Tanging sagot niya bago tumalikod na. He should never take the invitation of having breakfast with them in the first place. Christina, halika muna.
Nagtatakang nilingon ni Christina si Bianca. May dala tong isang tray na naglalaman ng 2 slice ng cake at juice. At tubilin niyang iniwanan ang pagsasalansan ng mga libro sa shelf tsaka lumapit dito. Magmerienda muna tayo. Nakangiting paanyaya ni Bianca sa dalaga. Pero baka magalit sila sa akin, ma'am. Tukoy niya sa mga kasamahan sa trabaho. Lumingon-lingon siya sa paligid. Wala naman masyadong customer dahil dead hour. Okay lang yan. Sagot kita. Tsaka hindi naman tayo busy ngayon. Isa pa, ilang beses ko nang sinabi na wag mo akong tatawaging ma'am. Feeling ko teacher ako eh. Di rin naman tayo nagkakalayo ng edad. Alanganin man, sumunod na lang dito si Christina. Bit-bit ang tray ng merienda, pinili ni Bianca na sasulok sila pumwesto. Nang mailapag na iyon ay ang nakangiting sinanyasan niya si Christina na maupo na. Pakiramdam niya ilang na ito sa kanya kaya gumagawa siya ng paraan upang mapalapit dito. Kaya nang hingin ni Gibson ang pabor niya na ipasok si Christina sa shop, walang pagdadalawang isip na umuo siya. Ilang araw na rin to sa shop at natututo na sa mga gawain doon. Pasensya ka na nga pala sa asawa ko ha, umpisa ni Bianca. Ganon lang talaga yon, pero oras na makilala mo pa siya, di naman siya ganon kabwisit. Natatawang sabi niya dito. Nangiti si Christina dahil doon. Minsan na rin niyang nakita si Joseph sa shop at gaya ng dati para tong allergic sa presensya nito. O hindi naman kaya para bang may gagawin siyang kakaiba sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Di niya tuloy alam kung sadyang di lang talaga siya nito gusto para sa kaibigan. Hindi man sabihin ni Joseph, alam ko, nag-aalala lang siya para kay Gibson. Bakit naman? Wala naman akong balak na masama kay Gibson. Kunot noong aniya. Nagtaka pa siya nang lumamlam ang mukha nito at malungkot ng umiti. Para kasing pinoprotekta ni Joseph si Gibson. Siguro dahil pakiramdam niya obligasyon niya yon. O parang balik kabayaran sa ginawa ni Gibson para sa amin. Ginawa, ulit niya. Napukaw ni Bianca ang kuryosidad niya. Sa paraan ng pagkukwento nito, hindi maikakaila na concern nga ang mag-asawa sa kaibigan. Pero mas malalim pa doon at yon ang gusto niyang malaman. Sabihin na lang natin na natatakot lang si Joseph na maulit o mapahamak ulit si Gibson. Kaya ba parang galit siya sa akin na nasa Iloilo siya para tulungan ako? Pangumpirma niya dito. No, I mean, he is just worried at that time. Although pinagsabihan ko na siya na wag manghihimasok sa hindi naman niya buhay. May tiwala ko kay Gibson at alam ko masaya siya ngayon sa'yo. He deserved to be happy after all this time kaya sana anumang malaman mo tungkol sa kanya wag kang bibitaw. He needs someone like you, Christina. Ginagap ni Bianca ang kamay niya at marahang pinisil. Lalo siyang nalito sa sinabi nito. Stay by his side, please. Nagulat man dahil sa pakiusap ito sa kanya ay hindi yon pinahalata ng dalaga. Hanggat kailangan naman niya ako sa tabi niya, hindi ako aalis. I'm glad. Alam kong mahal mo siya. Minsan kasi yun lang pwede nating panghawakan para manatili sa tabi ng mahal natin kahit parang malabo pa kung anong nararamdaman nila para sa atin. Ganon ka din ba kay Joseph? Takang tanong niya kaya nagulat pa siya nang matawa ito at ikinubli ang mukha sa mga palad upang marahil takpan ng pamumulan nito at hiya sa kanya. Oh, that's a long story, Christina. Sabi nito na hindi naalis ang ngiti sa labi. But it's worth it. Nang mga oras na yon, napagtanto ng dalaga kung bakit may lihim na pagtingin dito si Gibson. At di na siya nagtataka doon dahil kahit siya, tila pinaso ng bakal sa isang magnet na nahahatak sa personalidad nito. Alam kaya nito ang tungkol doon? Pero sa tingin niya hindi. Mapait siyang napangiti sa sarili dahil kahit di niya gusto nakakaramdam siya ng inggit at selos gayong hindi naman dapat. Kasal na ito sa lalaking mahal nito. Wala nang dahilan para manibugo pa siya. Matapos ang shift ni Christina sa shop, nagpresenta na si Bianca na ihatid siya sa bahay ni Gibson para hindi na siya nito sunduin. Masayang kausap at kasama si Bianca kung kaya di yan namalayan ang durasyon ng biyahe. Nagulat na lang siya nang ihinto na nito ang sasakyan at sabihing naroon na sila. Hindi na bumaba pa si Bianca nang yayain niya ito sa loob, kaya matapos magpasalamat dito ay umalis na rin to kaagad. Dahil wala pa namang hawak na sariling susi si Christina, nag-doorbell na siya. Nagtaka pa siya dahil walang nagbubukas ng gate. Tatawagan na sana niya si Gibson sa cellphone nang mapansin niya ang pagbukas ng front door.
Parang nawala ng buto ang braso niya at halos kumawala sa kamay niya ang hawak kung di niya lang yon kaagad na agapan. Hi, you must be Christina. Naliligo pa kasi si Gibson kaya ako lang nagbukas. I'm Olivia. Pakilala nito na mabuksan ang gate at makaharap kay Christina ng tuluyan.